sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muli nabubuhay ang anak ng tao."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapistahan ngayon ng pagbababagong anyo ni Jesus, the transfiguration of the Lord. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang pagpasilip ni Jesus sa kanyang mga alagad na noon ay mga piling alagad, si Pedro, si Santiago, si Juan. Pagpasilip ni Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Maluwalhati si Jesus at palagi siyang maluwalhati sapagkat siya ay Diyos. Hindi nawala ang pagka-Diyos niya nung siya'y naging tao. Nandiyan pa rin. At ang kaluwalhatian na ito ni Jesus ay pinakita sa atin ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Maningning, maganda. Pero parang natakpan ang kaluwalhatian ito ng pagkatao ni Jesus. Hindi na ito napansin ng mga tao. Akala nila ordinaryong tao lang siya. Pero si Jesus ay tunay na tao at tunay din siyang Diyos. At hindi na isantabi ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y naging tao. Nandyan pa rin ang kanyang pagka-Diyos. At ngayon sa kapisang ito, pinasilip niya ito. Pinasilip niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga alagad. At bakit niya ginawa ito? Marahil upang patatagin ang mga sumusunod sa kanya. Ganado ang mga alagad nang si Jesus ay gumagawa ng mga himala, na siya ay nagbibigay ng magandang mga aral. Sikat si Jesus at sikat din ang mga alagad. Pero noong papunta na sila sa Jerusalem, medyo nagbago na ang ihip ng hangin. Una, marami na sa mga leaders ng mga Hudyo ang kumokontra sa kanila. Tinutuligsa si Jesus. Hinahanapan ng butas ang kanyang mga aral upang siya'y akusahan. Siguro, naging tanyag si Jesus at mas lalong nainggit sa kanya ang leaders ng mga Hudyo. At ganun din, naging malakas na ang salita ni Jesus laban sa pang-aabuso, laban sa kasinungalingan ng ibang mga leaders. Pangalawa, si Jesus mismo ay nagsimula na ring magsalita tungkol sa kahirapan na dadatnan niya sa Jerusalem. Nagsasalita na siya na siya'y dadakpin, na siya'y pahihirapan, na siya'y papatayin sa Jerusalem. Kaya nanghina na ang loob ng mga alagad na sumusunod kay sa kanya. Sa pagbabagong anyo, parang inassure ni Jesus na huwag silang matakot sa pagpapakasakit at kamatayan niya, sapagkat kaluwalhatian ang magiging lakas nito. Maari nagpakita siya sa tatlo, kay Pedro, kay Juan, kay Santiago, kasi sila yung tinuturing ng mga leaders. At sila yung magpapalakas din sa pananalig ng iba pang mga kasamahan ni Jesus. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, nakita ng mga alagad na nakikipag-usap siya kay Moises at kay Elias. Anong pinag-uusapan nila? Marahil ang tungkol sa mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Na ang pangyayaring ito, ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan, ay naaayon sa plano ng Diyos. Nakasaad na yan sa batas ni Moises. Kaya si Moises ang tumatayo sa batas ng lumang tipan. At ganun din, ang plano ng Diyos ay napapahayag na ng mga propeta na kinakatawan ni Propeta Elias, na ito'y ayon sa pananaw ng Diyos. Hindi ito kabiguan, ngunit ito'y katuparan.
May tinig pa na nanggaling sa langit na nagsasalita na ito ang kinalulugdan kong anak, pakinggan niyo siya. Alam po natin ang tinig na ito ay ang tinig ng Diyos Ama. Siya din yung tinig na nagsalita mula sa apalapaap nung si Jesus ay bininyagan. So may assurance din sa Ama na ito nga ang kanyang tunay na anak. Kaya sumunod tayo sa kanya. Napakataas ng karanasang ito ng pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor na naalaala pa ito ni Pedro. Mga 30 taonang nakaraan. Sa ating ikalawang pagbasa, sinulat niya na ang kanyang mensahe ay hindi bunga ng katang-isip lamang ng sino-sino mga tao. Sapagkat nasaksihan niya na ito'y totoo. Naranasan niya ito, na ang mensahe niya ay galing kay Jesus at si Jesus ay totoo. Naalaala pa niya ang nangyari sa bundok na nasaksihan niya ito. Ito'y nagpalakas ng kanyang loob sa panahon ng kadiliman na hindi siya nagkamali sa kanyang pagsunod kay Jesus. At ito rin ang sinasabi niya sa mga Kristiyano. Hindi sila nagkakamali na darating ang liwanag kahit na sa kalaliman ng dilim ng gabi. Ang liwanag ng pagbabagong anyo ni Jesus ang nagpapatotoo sa kanila na darating ang kaluwalhatian sa kanila at sa atin na sumusunod kay Jesus. Sikapin po natin na tayo'y palaging magkaroon ng ganitong karanasan, ng kasiguraduhan na ang Jesus na sinusunod natin ay totoong anak ng Diyos at mapapasa atin din ang kanyang kaluwalhatian.